Alam mo, magtatwayduran din yan, taga Malacanang pagdating ng araw. Actually, as long as merong talagang mga puting ahas dyan sa loob. Ay, napansin niyo ba yung memorandum na nilabas? Humihingi ng pag-update ng mga requirements ng mga appointees. Alam niyo kung para saan yon? Kasi may mga tatanggalin na naman sila para ilagay yung mga tao nila. Kasi sa totoo lang, sila-sila lang ang may gusto. Sila-sila lang ang gusto nila. Okay? Ito, kwento. Hindi na magkwento eh. Nung nasa sa OPS ako, kung sino-sino na lang ang ina-appoint nila. Keber, di ba? May secretary. Gusto nila, pati lahat ng mga nandito sila mag-a-appoint. So, naglalagay sila doon ng walang ka-idea kung paano magpatakbo ng gobyerno. Nagpapasok sila ng mga taong, Diyos ko, parang, kailangan abutan nyo ng tissue kasi uhugin pa. Mayroong iba dyan na akala nila, ang gagaling nila, pero pagka nakaharap na nila yung secretary o yung media o yung pagka sinutusan mo, gumawa ka ng ganito, gumawa ka ng speech, wala. Purol. Jerry, wag mo nang i-flood yung news, yung comment section. Binasa ko na po yan. Yan. Okay. It's become so satisfying. Ang sarap mag-block. Sabi ni Liam, sabi daw ng family niya, takot si PRD sa ICC. Bakit? Ano akala nila nakakatakot sa ICC? Tingnan nyo nga, ini-ignore nga sila ng ibang bansa as if scary yun. Walang credibility yung ICC. Sabi ni user, kay Digong lang natin na feel ang tunay na kalinga para sa nakararami. Okay? So, ito, isa pang dapat gawin natin. Hindi nyo pwedeng sabihin huwag tayong papatol sa trolls. Hindi pwede. Okay? Magbo-block tayo. Block, delete, block, delete. Pero sagutin natin yung ibang mga issue at i-point out natin kung bakit trolls sila. Mahalaga yon para yung ibang mga tao, makikita nila yung taktika at mga strategiya dito. Yung mga nagsasabing, fake news ka naman eh. Sige nga, ano yung sinabi ko na fake? Pakisabi nga. Pagka challenge sila ng ganon, alam natin wala. And therefore, troll. We have to educate people. Kasi kung troll at troll lang talaga ang panlaban ng mga nasa administrasyon, pues, i-expose natin kung bakit tanga sila. Diba? Sabi ni Boggs, I know right? Hello? Sounds highfalutin, pero sabao. Diba? No, the scary thing is that they're not even aware of the how do you call this? How laughable they are. Except they're not even funny. Sabi ni Jose, shout out daw sa Tagum City in Davao del Norte. Kita-kits soon. Sabi ni Ma'am Pinay, who is even doing the appointing? Yan naman yung nakakadismaya noon, and Attorney Vic bore the brunt of these failures when it came to these appointments. Actually, I call them disappointments. Kasi sa totoo lang, a lot of secretaries were, hindi makatrabaho. Merong isa dyan secretary. Hindi naman niya pinili, may naglakad na USEC. Ano yung ginawa ng USEC na yon? Started planning to become the SEC. Siraan niya ng siraan yung principal niya. Tinitisod niya yung what little work was being done. Nang sa gayon, magmukhang tanga yung SEC. Enter na siya. Diba? May backer daw kasi siya. And that's just one example. Maraming ganun. Maraming examples ng mga ganun. Na yung mga tipong bagong salta kayo sa gobyerno, tapos wala kayong kaalam-alam sa ganito. Tapos ang feeling ninyo, na ito yung nakakatawa.
May mga appointees dyan na akala nila pwede silang magtanggal ng plantilla, pwede nilang maliitin yung mga taong 20 taon na nandun at alam na alam yung mga rules at maaayos naman ang pamamahala, maaayos naman ang trabaho. Papasok itong mga bagong salta at iisipin nila na, ay, kailangan tanggalin yan. For no other reason except that they were appointed by a previous administration. Duterte did not do that. Nirespeto niya yung plantilla. Nirespeto niya yung mga karir. Dito walang ganun. Tama, dilaw talagang palakad dito. Kala mo may personal sila nagalit dun sa mga taong nauna sa kanila. Ang syunga-syunga naman ng trabaho. Hindi nakakaintindi. And worse, hindi inaaral ang government regulations. Ang administrative rules, wala. So if you cannot be supported by the staff that you appointed, ano akala ninyo magiging resulta ng trabaho ninyo? Sabi ni Noriel, bilang tatay, nakakadismaya na kapag ang anak mo ay ayaw maniwala sa'yo, kagaya ni VP Sara, ayaw maniwala sa tatay. Well, bati na sila. That's water under the bridge. Wag na po natin anuhin yan. Balikan yan. Sabi ni Maynang, I've been following your channel for a while, listening to your intellectual views and opinions about news and law. Solid DDS. Solid. One of these days, siguro for the next few days, puro DDS shirts ang susuotin ko. Mang-asar lang ako, kahit visually. Sabi ni Krish, kaya naman pala po, palpak lahat ng ginagawa kasi lahat ng appointee ay ganon. Yes. Well, so many. Meron iba naman na magagaling talaga. They come from the sector, they've been here, they know what they're going to do, etc. So, naman problema. Paano mo kukontrolin yung mga taong nilagay sa ilalim mo? Ang mga klaseng pamamahala yan. Lalagay ka ng kalihim, head of agency, tapos pipilayin mo with appointees from gosh knows where. Diba? Tapos, pa-prioritize nyo yung mga utang na loob ninyo dun sa eleksyon, imbis na maayos na pamamalakad ng gobyerno. Paano hindi ka maiinis? Himalaya says, bakit umalis si Sec Joc na sa cabinet? Inalis po siya. But it's not what you think. Ha? Marami siyang mali. One of them was yung insensitive remarks niya about the military. So, the other was the Maharlika Fund, which he pushed for. And he helped justify. The third was, ito, I can't blame him, but at the same time, I can. Sabi niya, kasi, hindi naman nag-work ang price caps after the president announced a price cap on rice, which of course did not work. Okay? Tanggal siya. Sabi ni Friedrich von Paulus, he's even worse than Pinoy, and that's saying a lot. I'm telling you, you're right. Anong brand ng tumbler ko? Ito, Aqua Flask. This one. I have another one na maganda rin. Pero ito yung parati yung nakikita. Sabi ni Nanay Lita, nakatabi pa rin ang mga shirts ko na Duterte pa rin. Suot ko nga ulit. Correct. Sige, gawin natin yan. Mag-DDS shirts at shorts ka rin. Shorts! At ako na lang bibili ng shorts mo. Okay. Grabe. Kawawa naman kayo if you see me in shorts. Sabi ni Carolina, ibenta na lang ang Pilipinas sa ibang bansa, solve ang corruption. Ano po yung hearing kanina sa Economic Chacha? Iba pa yun sa PI. Iba pa yun. Diba? Iba pa yun. Pagka na, itong Senado, ewan ko bakit nila pinipilit yan. Dapat tumigil muna sila dyan eh. Hindi pa nga na-discuss kung anong paraan, paano babaguhin ang saligang batas. I think all their
relying on is that, basta given na yan, na-cha-cha tayo. Charter change, tapos con us. Salamat, dear Senate. Mahal namin sana yung ginawa ninyo na patigilin ng PI. Pero ano ba, babaguhin niyo na naman yung saligang batas na hindi na naman kami kasali. Tinanong niyo ba kami, kailan ba kami naghikayat na 100% foreign-owned ang edukasyon at saka advertising? Care namin doon, care namin sa advertising. Sa education, di ba? Is that why ayaw ninyo ng culture-based education? Sabi ni Charlie, at least Pinoy, the only memorable wedding he'd only gone to was Marian and Ding Dong. Si PBM parang everyday may dance na engagements. Totoo yan. 1 minute, 1 second, 2 seconds, 20 seconds. My dog again. Stop! Don't destroy the door. Okay, that's enough. Huh? Pinatunayan lang ng leftists na hindi totoo ang pagiging anti-US nila. Totoo yan. Yoshi, stay here. Bakit walang nagrarally ng mga left? Sabi ni Beer, wala silang pera. Sa super chat. Sabi ni Doysters, First Lady, forced out. Repulveron, I think may defense na siya. Need niya matulog because a lot of parties unlike those, ano yun? Kadire. Ganon din si Ensay Mother kasi mukhang siyang, oh my gosh. So, no. So, kuwawa naman. Oh my gosh. Bagay daw sa akin nakalugay hair. Huwag po kayong masanay kasi nahihirapan ako sa lugay hair. I'm always touching it kaya ayoko sana Hindi ko nagigets, guys. Bakit pagdating dun sa sa hiwalayan, grabe kayo kumapit sa sinabi ni Pangulong Duterte. Pero pagdating dun sa parliamentary, parang nabingi kayo. Ano ba? Wag selective. Thank you din kay Ma'am Karen. Okay. Hindi naman yan masusolusyonan ang problema. Hindi naman yan masusolusyonan problema ng masa. Do we now have an admin from hell? Sabi ni Romel. If there was anything lower than hell, I think that's where they came from. Ganito naman talaga ako magsalita, Ma'am Trix, direct to the point. Bakit? Anong sinabi ko dun sa... dun sa hirit mo. And then natawa lang ako. Kung ihihiwalay ang Mindanao, yan na naman. Ano bang nangyari sa Pilipinas? Marcos administration, so complicated. Bad reputation naman ng apelidong Marcos dito sa ibang bansa sa Europe. Good point, ma'am. Okay, naku, may na-ban. Okay, meron na-ban dito kasi paulit-ulit siya ng post. Meron akong moderator na sa sa YouTube. So, wag po paulit-ulit, lalo na kung binasa ko na yung comment. Hala, na-ban. Paano ba mag-reverse ng ban? Sabi ng The Survivor Son, mapapa-aresto ba ng si PRD ng ganun-ganun lang, nag-iwan lang ng papel tapos arestado na wala naman due process. Kung ganun, it's stupid. Hindi po.
First of all, nobody's saying he's going to be arrested by the ICC. Mang Jerry, naku, gumawa na lang kayo ng bagong account. Sabi ni Mr. Monay, kung ganyan lang naman ka fresh ang sinasabi nilang bitter, eh di magpapaka-bitter na lang. Ay, grabe, Mr. Monay, ah. Hindi ko na hindi ko na anticipate yung yung sabi ni Jay, at bakit naman nila i-disband ang Task Force Davao? Because they can. Sabi ni Ma'am Carolina, bakit sobrang talino ng mga politicians? Si Balabay graduate sa UP. Hindi ma'am, ako po yun. Ako yung graduate sa UP. Not once, but twice. And going on 3. Pastor Atenta says, posible ba na may mananagot sa mga okay, sa likod ng PI? Pag wala po kasing penal provision ang RA 6735. Pero kung mapapatunayan and therefore kailangan po ng ebidensya na ang ginamit ay pera ng bayan, hindi pwede yung sabi lang or that everybody knows. Hindi po ebidensya yun ha. Kailangan ng paper trail, kailangan ng ebidensya. Pero kung may ebidensya na gumamit sila ng pera ng bayan para doon or perang nakalaan for another purpose, para sa People's Initiative, then maaari. Sabi ni Chef Master, ano ba tinatakot nila sa mga Duterte? Ma'am, bakit sa panahon ngayon pilit silang ipinababagsak? Ganito yun. From the start, okay, ito factual knowledge ito. From the start, takot na sila kay former President Duterte. Talagang all out silang diplomasyahin si VP Inday. And they're still doing that. Pero from the start, takot sila kay dating Pangulo, takot sila kay Senador Bongo, takot sila sa mga taga Davao na nasa gobyerno kasi akala nila ay gagalaw ang mga ito para ilagay si VP Inday. Ngayon, imbis na mag-intay sila o imbis na makapag-liko o makakolekta ng ebidensya of that, inopress na lang nila. Okay, naintindihan niyo yung nangyayari dito? Nagsususpetsya na sila sa mga Duterte kahit walang ginagawa si dating Pangulo. Kahit retired, kahit na, ayun, nasa Davao na lang, nakikipagtsikahan, pumupunta sa sa Children's Hospital, tumutulong sa mga kung ano-ano mga causes, ganyan. Hindi, may kapraningan kasi sa mga advisors. May napapraning dyan na as long as si VP Inday ay ang VP at may malakas na tatay, takot na takot sila. And so, imbis na intayin na may mangyari, inuunahan nila. And so what are they doing? They're oppressing. Alam nyo, sa totoo lang, kung gumawa sila ng tamang trabaho, kung sila po ay, di ba, nagpakita ng achievements. Remember, ang taas na ng standards natin. Kung may naipakita sila, kahit yung continuity man lang, hindi sila magkakaproblema. Kasi alam nyo, sa totoo lang, kung popular kayo, dahil mayroon kayong nagawa, may tunay na malasakit sa taong bayan. Kahit Duterte pa yan. Kayo yung pagtatanggol ng taong bayan. Kami mismo, ako mismo, kahit wala ako sa gobyerno, titindig ako sa harap ng tangke. Kasi gumagawa kayo ng tama, nasa serbisyo kayo ng taong bayan. Ang kaso, itong ginagawa ninyo to cover up for your failures. Yun Yun ang ginagawa nila. Walang achievement, ito yung gagawin nilang achievement. I-oppress nila, patahimikin tayo para walang kritiko. Walang taong magsasabi sa taong bayan na sayang ang binayad natin na buwis. Walang mag-e-enlighten sa kanila. Walang
katawag pansin sa kanila na, oh, by the way, yung pinangako ni Presidente Duterte, di Presidente Marcos, sa unang SONA pa lang niya, ay hindi pa nagagawa, magdadalawang taon na. Walang magpo-point out at mag-aaral ng mga available na information that is all online para i-point out sa taong bayan na niloloko tayo ng ating gobyerno. Sabi ni Kimchi Sushi, bakit kay Andanal takot din sila? It's the association with President Duterte. Sabihin nila, kaya si Andanar ang naggagawa nito kasi tao yan ni Duterte and therefore justified sila sa pag-oppress ng dating Pangulo. Sa akin, even if I didn't like the former president, kung aapihin ninyo, titindigan ko siya. Bakit? Di ba? He's a citizen of this republic. He's entitled to say what he wants. And if he is wrong, then tell him why he is wrong. Tell us, the people. Mali kayo, sir, because 1, 2, 3. Ano ba? Ang comms ba ninyo? Okay lang na natutulog sa pansitan? And I'm no longer embarrassed to say this. Dati nahihiya pa ako because I came from there. And yung mga tao dyan sa loob, yung mga plantilla, they do good jobs. May Bureau of Communications dyan, magagaling yung mga tao dyan. Unless pinapalitan nyo na ng lahat ng mga ng mga tao ninyo na sigurado kayo sa loyalty pero puro-purol naman. You rely on loyalty more than competence. Can't you find the balance? Sabi ni Kabuto, di ba having the ICC here is unconstitutional? No, but ceding territory and ceding sovereignty is. Hi kay Sarah Marine. Sabi ni Happy Fam, Sanay, sinampal sila ni retired Justice Davide at Sasona na kaya di nagwo-work ang saligang batas ay mga incompetent ang nasa gobyerno. Sabi ni Andrew Hoffer Lapina, I like your name by the way, it's all about deception. Kasi there's like a ring to it. It's all about deception. Offensive na sila para pagtakpan ng kapalpakan nila. Sabi ni Kalyeng, yung Kalyeng 72, yung pinapamukha nila noon na masama ang Cory admin dahil hindi pinagpatuloy ang mga infra ng Marcos senior admin, gawain din pala ng junior ngayon kung walang continuity. Pero maganda yung sinabi ni Andrew it's all about deception. Dahil palpak ang gobyerno, puro party, attack Duterte. Para hindi tayo nagko-concentrate dun sa mga mali nilang ginagawa. Sabi ni Joe, sobrang dismayado ako kay BBM, pinahiya yung mga taong nagtiwala sa kanya. Sama ako dun. Pasensya na po kung ano yung mga sinasabi ko, sana maintindihan niyo. Naintindihan ko naman, bakit ba? Ano ba yun? We're still there? Sabi ni Myla, grabe, yung inaakala natin na ang Marcos admin ay naiiba sa mga nagdaang admin, yun pala, ito ang pinakamasahol sa lahat. Well, naiiba naman talaga siya sa dami ng parties. Sabi ni Waway, pwede pa po ba ulit mag-run as president si PRD base sa saligang batas? I think, personally, my opinion, the Constitution is too clear. Although merong iba na nag-argue na ang bawal ay consecutive, bali re-election. Pero, I don't know. Hindi ako sure dun sa as far as I'm concerned, it's clear he cannot. And even according to him, it's clear that he cannot. Based on this Constitution. So sige, galingan nila. Baka mamaya, magbago yung saligang batas. Ito, sabi ni Liam, covering up their failures by attacking vloggers and protecting smugglers.
Sabi ni Ivonne, naalala ko sabi dati, pagpatuloy niya mga magagandang proyekto ni PRD, pero asan na? Naghahanap siya dun sa parties. Kaya nga na, puro party eh. It's called the consultation. According to Attorney Roque, pwede daw pong tumakbo si PRD kung gusto niya after 6 years. Well, that's one opinion. Okay, there are two opinions dito sa pagtakbo for president. Ang one opinion is that hindi pwede at all, total ban. Ang sinasabi, since it talks about re-election, a re-election can only happen immediately after the term of the president, and therefore, he can run for election after at least one term. So we will see. Okay. Okay po. Jason posted a clipping ng British Rock Entertainment reporter. I think that's been disproven. Okay, yeah po. Si Ahmed will put in the moderators. Kasi I can't seem to do it here for some reason. Oh, okay. Sabi ni Jose Jr., kailan ka pupunta dito sa Tagum? Papapicture ako. Pagkatuyo na uli. Yes. Sabi ni DJ, the daughter is a true-blooded loyalist like her father. Parang mahirap na makabangon ang Pinas. I don't think so. Sabi ni Ma'am Tina, bakit ganon kada bagong presidente parang nasasayang yung previous na magandang ginawa ng former? But isn't that also true among mayors and everybody else? Okay. Sabi ni Stormy, wala na bang credible na tao na pwede pang gamitin ng admin? Pati si Katrina Ponce Enrile all of a sudden may fear. Sabi ni Waway, na-miss ko po kayo as part ng admin. Ang lakas kasi nila maka-heist yung fave word ni Attorney Gadon. I know. Ay, kay Ma'am Oseng, wala. Ay, sana sinabi mo nandito ka? Sabi ni Lion Fitz, oo nga, sa lahat ng bitter, itong sa Attorney ang safe. Hindi naman masyado, nakakaumay yun, ha? Ask ko lang po, nung nagbago ba logo, ano ba nangyari sa bukod sa nagbago lang ang logo? Gumasta. Okay, sige. Ang galing nung nung kanyang comment. Nung ano nangyari daw after nagbago ang logo? Tama nga kayo. I'm in TikTok but I'm a YouTuber. Wherever I go live yan, minsan na-encounter ko. Sabi ni Melvin, nami-miss ko yung awkward na tawa mo at fashion statement mo sa karambola. Sana meron din sa live nyo yung fashion statements. So today, for my fashion statement, I'm wearing a black t-shirt para mabasa ng mga nasa TikTok yung mga comments. Sabi ni Joni and Fluffy, nagkakanda logo-logo na.
Paano mag-unblock? Go sa YouTube Studio and unblock. Okay. Sige, I'll do that. Pero later po, after yung live. Sabi ni Josefina, I know the Davao Military. Huwag naman Davao Military. Wala pong ganun. AFP yan. Will protect the Dutertes. I myself will pick up the biggest dose for those not kidding. Okay. I get it. Militia po kung meron. Sabi ni Food ng ina mo. Gumasto sa logo para makakurakot. Sobrang nakakalungkot ang Pinas. Oo nga. Sabi ni Diatseta, isipin na lang natin na naklone si BBM at alien na siya. Total di niya maalala yung mga pinangako. Baka yun. May amnesia siya. Yeah. May tama na yung memory because of alien na lang. Balik na lang tayo sa alien theory. Asan si Sas? Sas, ayaw mo makyat? Binigyan na kita na ano. Sino daw i-unblock? Anong pangalan nung kanina na na-block? Si Jose? Hi, Sas. Sas, akyat ka? Si Jerry daw. Nag-post si Sas na addict daw si Katrina noong kabataan niya. Oh. I'm pretty sure she grew up with the Marcos kids, but Sabi ni Gear, ang bagong PH na mantra na walang kotong pero may nagreklamo sa Ted Filon ng kotong sumula pa lang. Sabi ni Joe, ngayon lang ako nakadinig ng daming kwento ng leader natin pero wala namang execution. Hi kay Annie. Hi kay Beer. The Kingmaker, sino? US? Okay. Isa pa pala yan that we have to discuss. Ang daming nagsasabi na impluensya daw ng US itong pagpapahirap kay dating Pangulong Duterte. Posibleng may truth to that. Posible. Kasi, he doesn't work for them kung magkaroon ng resurgence ng Duterte. At para sa kanila, kailangan ma-erase yung chapter na yan sa buhay natin. Kasi naliwanagan tayo tungkol sa ating foreign relations nung panahon ng dating Pangulo. Mas madiskarte siya. At dahil kailangan maging madiskarte, hindi na niya sinusunod yung mga dikta ng ibang bansa na gustong kontrolin ito. So dun sa nagsasabing posibleng yes, para dun sa mga nagsasabing meron daw mga foreign advisors diyan sa meron nga po at nakikita naman din po sila, merong sightings kumbaga. So wala tayong choice but to think that there is some influence also dito sa mga polisiya ng ating Pangulo. Lalong-lalo na dito. Right now, ang tingin ko medyo nagtitimpi pa sila. Pero may mga hawk dyan sa loob. Yung mga utak pulbura pagdating sa polisiya na sige, dismantle natin yan, pa-aresto natin yan, matahimik yan. Yung mga ganun mag-isip. Yung mga, kasuhan natin lahat ng lahat ng ayaw sumunod dun sa linya namin dito sa Coast Guard. Pa-arestuin yung mga yan. Hanap tayo ng paraan, basta pa-arestuin yung mga yan. Yung mga nagdi-defend ng China, kahit polisiya naman at saka international law ginagamit natin, o kaya ginagamit lang natin yung arbitration decision against them. Hindi, sige, mga pro-China yan. Yung mga ganyan, utak pulbura yung mga yan pagdating sa polisiya. Di ba? Yan ba yung pinakikinggan na ating Pangulo? Pero this should give you pause, ha? Tanging presidente lang, through the DFA, ang maaaring
miyembro ng gobyerno, kawani ng gobyerno, na maaaring magsalita tungkol sa foreign policy. Dahil sila po ang nakakaalam ng polisiya. Kung hindi presidente, through his press secretary, or himself, and the DFA secretary, or through their information officer. Yan lang ang pwedeng magsalita about foreign policy. So kung may nagkukomento dyan na, hindi naman taga-OP, di naman taga-DFA, ganyan. Tapos meron pang mga pahataw na kailangan pa-aresto na yung mga yan. Titignan ko kung paano ko mapapa-aresto yung mga ganyan. Pagka mga ganyan na yung salita. Alam nyo na nag-fail na yung leadership. Kasi bakit ka papayag na ang baba-baba ng rangko nitong taong to at walang kinalaman sa foreign affairs, dakdak ng dakdak. Diba? Sabi ni Doysters, kausap ni Lisa si Sas, tinatanong kung kailan siya mag-join sa ant colony ni Sabi ni Mike Mardut, full of spirit and hope at masaya ang unit team ng campaign 2022. Who would have thought sisirain at kukontrolin ng babaeng ahas at tambak? Okay? So ayun. Okay, so thank you very much. May live naman po tayo every day. So I'll be back tomorrow. Na-busy lang talaga ako sobra today, kaya I wanted to go live this morning pa lang. Pero I hope na intindihan ninyo na yung suit po ni Avel, to wrap up lang po, yung suit po ni Avel is a defamation suit, it's a civil suit, and it is filed abroad. Pero base dun sa sagot ni Madam Maharlika, meron po siyang hinahanda na countersuit. At mayroon po siyang defenses, among those of which is yung information galing kay Mr. Bacudio himself and told to her and therefore that negates the malice. Bukod pa doon, mayroon siyang ebidensya na si Mr. Bacudio mismo ang nag-affirm at confirm ng mga impormasyon na ito. Dun sa mga statements naman ni Miss Katrina Ponce Enrile, it stretches logic. Masyado naman pong sinistrain niya yung logic, yung rules of logic, by saying na yung mga tao who are in power are the underdogs, because the whole concept of being an underdog is somebody who lacks power or who is less powerful than somebody else. Okay? And finally, itong pag-dismantle or pag-disarma sa Task Force Davao at yung mga pag-probe dun sa mga lisensya ng mga armas na nakapangalan kay dating Pangulong Duterte is indicative of something about to happen. Indicative na tumataas po ang security concerns niya. Kung kaya't kailangan po natin na magpursige sa salita. Yung mga sinasabi ni Miss Katrina tungkol sa mga bayaran about China, mga traidor sa bayan, ito po ay hango sa mga salita ng mga trolls. Trolls na somehow lead people to believe na konektado sa mga puwersa ng Malacanang. Itong mga linyang ganito at itong mga ginagawa sa mga Duterte ay calculated para magpatahimik ng tao. Gumagastos po sila. Hindi para sa kapakanan at pag-angat sa estado ng ordinaryong mamamayan, kung hindi para mang-oppress, para magpahirap, para mabawasan yung ating mga karapatan o matigil yung pag-enforce ng mga karapatan natin na nasa saligang batas. May mas malaki pa ring laban. Ang laban sa People's Initiative. At itong pangingialam sa ating saligang batas na pilit ginagawa ng ating mga opisyales nang wala man lang pasintabi sa ating mga mamamayan na nagluklok sa kanila sa pwesto nila. Itong mga pang-aabuso ng mga taong underdog kasi ang lakas-lakas nila, itong mga pagpapahirap nila
pagta-target sa ating mga ordinaryong mamamayan, kapag nanaig sila sa ganitong paraan, kapag sila po ay nananalo o nakakapagpalawak ng kanilang poder, ng power nila, hindi ito titigil. Tutuloy-tuloy sila sa paggamit nitong power na ito. At pag lumawak ang kanilang power, asahan natin, lalawak din yung lakas nila ng loob na tuluyan tayong tapak-tapakan. Anong pwede nating gawin? Ang gagawin natin, yung ayaw nilang gawin natin. Pinapatahimik nila tayo dahil nagsasalita tayo. And therefore, this is the age, the time, when we have to talk more. Itong, sabi ni Waway, may power ba talaga sila, attorney? Power to change logo? When you are the commander-in-chief and you can give a direct order to the military and you order them to open fire, that's power. Nanood ba kayo ng ng Game of Thrones? Power is power. Kahit sabihin pa natin, pulpul yung mga opisyalis ng gobyerno, if ever mapraning yung mga yan, can you imagine putting power in the hands of somebody whom we are not sure is thinking clearly? Di ba yan ang ultimate danger sa atin? We need to protect each other. Kapag mayroong ginigipit sa atin, tulad ng ginagawa kay Sas, kay Maharlika, tulad ng ginagawa sa atin, natanggal sa trabaho, tulad ng ginagawa sa iba na nag-hire ng mga trolls using government money para insultuhin tayo, we must speak up more. If only for the fact na kailangan natin ilagay on record itong kanilang pagpapahirap sa taong bayan. They may be, kumbaga, hindi sila magaling magpatakbo ng gobyerno. And yet, they still have the power. They still hold the reins of power. Meron pagka maganda na yung mga sinasabi natin, lumalabas yung mga trolls Saya-saya ko lang. Hindi po tayo magpapatinag. Hindi po tayo titigil. They don't want us talking, all the more we should talk. They don't want us talking about something, all the more we should talk about that. All the more. Huwag tayong tatahimik. At parati tayong mag-oobserba. Kung mayroong mga ginagawa sila sa paligid ni dating Pangulong Duterte, umanda na rin tayo because it will start from there. Bihira po yung nabibigyan ng pagkakataon na tindigan natin ang ating bayan. Kung sakasakaling tawagin tayo ng tadhana, kailangan lahat tayo titindig. Diba? Hindi man tayo nakilahok sa unang revolusyon ng Pilipinas, may magagawa pa rin tayo para mapakita natin ang pagmamahal sa bayan. Hindi po ito tungkol sa mga Duterte. Hindi na po ito tungkol sa kanila. Although ino-oppress din sila, tinitindigan natin against the oppression of the former president. The oppression of him, yung pinapahirapan siya. Tinitindigan natin yung oppression ng mga vloggers sa mga vloggers. Yung pag-oppress, pagpapatahimik sa atin, mga threats of lawsuits, and so on. Threats of removing you from work and actually removing you from work. Okay pa ako mabubuhay ako kahit wala yung trabaho ko. But what about the others? Diba? Kaya niyang gawin yan sa akin kasi I'm not connected to any oligarchs. Not gonna die from hunger. But, yeah. But you're doing it to me because exactly
I'm nobody to you. Okay, I'm nobody. But there's 100 million nobodies in this country also, who I hope will stand up for the right thing.